na tuwan-tuwa siya sa sarili niya. Ayan, tingnan nyo ang muka nitong gunggong na ito. Taragis. Ay, hindi yan, Boss Dada. Hindi yan, no. Yan na, yan. Eto na, mga bossing. Putay na. Ayan, no. Pucha, mukha pa lang. Yeah. Putang ina mo ka, Mike Abby. Pucha, mukha mo pa lang. Putang ina, parang wala nang alam. Siguro nung nag-aaral to, tinatadyak-tadyakan sa eskwela dito. Ano ba ang ano nito? Ano ba ang ito si Mike Ube, ano ba ang kanyang probinsya? Putang ina, tuwan-tuwa siya sa mukha niyo. Mike Abby, madaming topic ngayon eh. Kaya lang sabi sa akin ni MJ ni MJ Mondiar. Sabi niya sa akin may vlog na naman si Mike Abby ha. Oo, at ang tali-talino niya dun. Ang tali-talino niya dun. Tingnan nga natin kung gaano kagaling tong si Mike Abby na ito. Kasi ito daw yung nagsasabi na hindi daw siya pumapatol sa mga vloggers. At sinabi din yata nito isang beses sa buhay niya na hindi daw niya nirerespeto ang banateros dahil mabababaw daw ang argumento. Pero ang tindi nito itong bobo na to, puta pag ito, nakapag-live to ng 1 oras, itagaan nyo sa bato. Sigurado ako, baka mahimatay ito. Kasi yung utak nito, pang 8 minuto lang. Alam nyo, pag gumawa to ng mga video, pang 8 minuto lang, alam mo kung bakit? Kasi putang na yung utak niyan, yun lang yung kapasidad. Nag-overheat daw yan. Pagtapos daw niyan mag-live ng 8 minuto, nilulublog daw niyan yung TV niya sa isang timbang malamig na tubig na may yelo. Batangas! Tiga Batangas tong tanga na to. Ang daming magagaling sa Batangas. Putragis, dapat ipinutok na lang sa kumot ito ito yung tinatawag na sinaing na malatae. Kumbaga sa kanin ito pag sinaing mo sa Batangas, ito ay malatae. Hindi ba? Yan yung mga muka ng nakaraos sa buhay. Buta, isipin mo wala kang silbing broadcaster. Isipin mo wala kang silbing broadcaster, nabuhay ka. Mantakin mo galing ka sa radyo na walang kwenta. Tapos binihisan ka ni Pastor Kibuloy, dinlagay ka sa Seminay kahit na bobo ka naman. Tapos, putya, nagmalaki ka pa. Umalis ka pa sa Seminay, dun ka na nga lang nakikita sa TV. Lumipat ka pa sa ibang istasyon. Putragis na yan, PTV4. At putya, lumipat ka sa PTV4, wala nang kwenta yung channel na yan. Mas lalo pang naging walang kwenta nung kinuha ka. Sabi ko, hayop naman talaga, masyado nyo namang kinawawa yung Mike Abby namin. Diyos mio. Grabe. So, ayun, kinuha to ni Pastor Kibuloy, binihisan, dahil dati lang daw tong taga-timpla ng kape. Binihisan, binigyan ng mic, putya, nagmayabang, eto na. Ngayon, putya, bayaran na siya. So pakinggan natin yung kanyang gustong sabihin. Ang sabi niya, propaganda ng Kibuloy Camp. Gamit na gamit ng anti-Marcos vloggers. Pamagat pa lang, pangtanga na Propaganda ng Kibuloy Camp. Gamit na gamit ng anti-Marcos vloggers. Nako, uniform ng PLA. Ano pala to? People's Liberation Army. Nakita po, China. Sabay-sabay kayo Lahat ng mga vloggers ni
Tolongges sa Tambaloslos ha. Pucha, yan ang topic nyo ha. Ikaw isiningit mo pa talaga ha. Yun ang topic niya ha. Naku, uniform ng PLA nakita. Tingnan nyo ha, yun ang nakalagay sa title niya. Uniform ng PLA, People's Liberation Army nakita. Yun ang title niya. Puta, tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano yung topic, content niya tungkol dyan sa uniform ng PLA. Memya. Pero pakinggan muna natin. Ang ganda ng ngiti mo ha. Tangina, napili mo kami ha. Sige, tinalan natin kung ano yung mga sasabihin niya. Tapos kapag tama naman, palakpakan natin. Pero kapag kamali naman, ano yun natin? I-correct natin siya ha. Ito po si Mike Abe, ang tangang broadcaster na 37 years nang nagbo-broadcast. Pero putang ina, walang nakakakilala sa kanya kundi yung nanay niya. Magkaka-Alzheimer's pa, patay. Pati yung nanay niya makakalimutan pa siya. So eto, sige, iyan na natin ha. Ipakita natin. Ang galing, 8 minutes yung video. Imagine mo, ang video niya 8 minutes and 20 seconds. Alam mo kung bakit nag 20 seconds yung ano. Dapat 8, hindi abot sana ng 8 minutes to eh. Kaya lang ngumiti-ngiti siya ng ganyan. Walang iya, itong tao na to pag ngumiti, pati ilong nakangiti. Talaga naman lintik parang kampana ng simbahan niyang ilong natin dyan, kuya. Yung camera mo medyo i-level mo naman sa mukha mo kasi. Tangina, tumanda ka na sa broadcasting, pati yung panning ng camera hindi mo pa alam. Ito ang tinatawag na close-up smile. Taragis yan. Sige, siya po si Mike Abe Opinions, ang nagbibigay ng opinion na wala naman humihingi. Una sa lahat, Mike Abe, putang ina, sino humingi ng opinion mo? Tayo na wala naman humihingi ng opinion mo, bigay ka ng bigay ng opinion. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Patungkol ito yata dyan sa mga nangyayari dito sa Kingdom of Jesus Christ. So, sige, pasok. Nakakangiti o nakakatawa? Nakakangiti o nakakatawa? Hindi. Nakakatanga. Umpisa pa lang pangtanga na. Nakakangiti o nakakatawa? Tanga. Mukha mo pa lang nakakatanga na. Wala ka pang sinasabi, natatawa ka na. Ano ka? Tanga? Sige. Pasok. Alam niyo kung bakit? Putangin na, hindi namin alam. Gago. Ikaw nakakaalam eh. Ikaw magbablog tapos tatanungin mo sa amin kung alam mo kung bakit. Kakasimula mo lang eh. Ngumiti ka pa lang eh. Natatawa ka na nangingiti ka eh. Malay namin. Sabihin mo para malamin namin. Ray Dino, maraming salamat sa iyo. Good morning. Sige, diretso. Masayang-masaya yung mga Kibuloy Duterte vloggers. Kasi ang feeling lang, marami silang content. Hello. Ganito kasi yan. Mike Abe, how many years you've been a broadcaster? 37 fucking years. Mike Abe, vloggers. There's a difference between vloggers and bloggers. Okay, ang vlogger po, Mike Abe, sa iyong kabubuhang utak, ang vlogger po, yan po yung mga gumagawa ng mga vlog spots, ganyan, nagsusulat ng mahaba. Para silang mga mga parang dyaryo. Gano'n. So, magsusulat sila ng kanilang mga saloobin, nila yan in writing. That's blogging. For example, meron silang mga meron silang kinainan. Tapos yung kinainan nila gusto nilang ibigyan ng review. Isusulat nila yon. Pumunta ako sa ganitong restaurant. Tapos ako po ay kumain ng sisig kunyelo. So, habang ako po'y kumakain ng sisig kunyelo, ito po ang aking experience. Ayan. If you do that in writing, that's what you call blogger. Okay? So, blogging
Iba naman po yung vlogger. Parang ikaw yun. Oo, ikaw yun. Yung vlogger, yung i-express ng iyong opinion kahit wala namang may gusto through video, which means vlogging. Vlogger. Utang ina mo, Mike Abby. Ang bobo-bobo mo. Sinong vlogger ang tuwang-tuwa sa mga nangyayari kay Pastor Kibuloy? Alam ko naman na ang pinupuntirya mo kami na mga vlogger. Vlogger po, vlogger, hindi vlogger. Anak ng tinapay ka, 37 years. Ang bobo-bobo mo naman. Hindi mo pa alam yung difference between vloggers and vloggers. 2 letra lang yung ano niyan. 1 letra lang pala yung nabago dyan. Parehas ang tunog niyan. Pero kapag ang utak mo kasi mapurol na, putang ina, isa na lang yan. Sounds like. Oh, ha? Oh, sige. So, yan ha. For your information, nakakahiya naman sa 30 plus years mo sa broadcasting na hindi na nag-update yung firmware ng utak mong gamunggo. Oh, kaya yan. Sinasabi ko na sa'yo the difference between blogging and vlogging. Okay, ikaw vlogger ka, hindi ka vlogger. Ha? Iba yung vlogger. Mas matalino sa iyo yun. Definitely. Pasok? Marami silang materyales para banatan ng gobyerno, banatan ng pulis sa ginawang raid nila at pagpapatupad ng warrant of arrest. Kasi hindi nahuli si Apollo Kibuloy. Kasi alam niyo bakit? Nababasa ko sila ha. May nagpo-forward sa akin ng mga video. Nababasa niya sa video. Nababasa ko sila. May nagpo-forward sa akin ng video. Putangin to, tanga. Kailan mo pa binasa yung video? Ang video pinapanood dyan, Mike Abby. Hindi yan binabasa. Puta, hindi yan dyaryo. Ha, Mike Abby? Pag may nag-send sa'yo at pinanood mo, hindi mo yun binasa. Pinanood mo yun, tanga. Punyeta ka, 8 minuto na lang yung video mo, hindi mo pa ayusin. Napakatanga mo naman. Ang tanda-tanda mo na. Putangin na, paano mo nabuhay pamilya mo? Kung ganyan kapuro lang utak mo. Pucha, mas maganda pa yung hilatsa ng buhok mo kaysa sa areglo ng utak mo, ha? So nabasa daw niya kasi maraming nag-send sa kanya ng video. Oh, so binabasa video. Sige. Baka may subtitle. Putangin na yan. Tama, Santi Santos. Nabasa niya kasi may subtitle. Sige, we'll give you the benefit of the doubt. Dahil sa mababait at matatalino itong aking mga subscribers, sige, maniniwala ako na nabasa mo yung video. Sige. Ha? Ipinaabot na nila kay Pangulong Marcos ang paninisi at paninira. Kasalanan daw ni Pangulong Marcos yung nangyari. Sino ba nagsabi? Nakasalanan ni Marcos itong nangyayari. Meron ba ditong meron ba ditong makakapagsabi na may vlogger na pinagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy na sinabi na kasalanan to ni Marcos? Paki-explain. Kasi ako personally sinasabi ko nga nag-issue na ba ng statement ang presidente? We are actually waiting for the president to make a statement about this kasi gusto naming malaman sa kanyang utak kung ito bang nangyayari na to okay lang, sobra, OA or hindi. So ako personally hindi ko sinisisi si PBBM. Kasi hindi naman niya kasalanan yan. Maniwala na lang tayo na hindi niya kasalanan yan or hindi niya kagustuhan yan. Pero ganito kasi yan, Mike Abing tanga. Every time that you ask the police kung sino ang kung bakit nila ginagawa yung ginawa nila dyan sa Kingdom Nation, ang sinasabi kasi nila utos ng nakatataas. Sino nag-utos sa kanila, Mike Abe? Pag sinabi ng pulis na utos ng nakatataas, sino nag-utos? Si Jesus?
Natural. Ang nagsabi, pag sinabi mong taas, o lahat ng nakakataas sa kanila, sisisiin mo. Unang-una, o yung hepe nila, yung PNP chief, o tapos after ng PNP chief, sino ba ang ng PNP chief? Boss ng PNP chief. O ayan, sige, si Abalos. O tapos pagkatapos kay Abalos, sino ba boss ni Abalos? O si Bongbong. O pagkatapos kay Bongbong, sinong boss ni Bongbong? O hindi na natin alam sino pong boss niya. Ayan. So yun po ang problema, ha? Sir, sinasabi kasi ng mga pulis, kasi ang problema, pagtanga, hindi na nagsasaliksik eh. Sinasabi po nila na utos lang po sa amin sa taas. Oh, so when you say utos sa taas, kanino pa natin isisisihan? Pero ako, Banat Bay and I guess the whole group of Banateros, hindi naman namin yata sinisi si PBBM ever. Oh, hindi ko lang alam yung iba. Again, yung iba, hindi naman yan, hindi naman Banateros yan. Pero, pang Banateros yan, Boss Dada, Coach Oli, Banat Bay, si Master Judea, si Jay Guevara, si Spencer, palagay ko, hindi nila, at siguro, they're just questioning if ever, nami-misinterpret mo, kung sinenda sa'yo di mo pa di mo pa inintindi. Kung nami-misinterpret mo, most likely, pinaparating nila kay BBM itong mga nangyayari at gusto nilang panagutin or pasagutin si BBM dito. Pero hindi mo isisisi kay BBM kasi hindi naman si BBM ang nag-i-issue ng warrant na yan. O, hindi ba? So, nakafocus lang tayo yung mga content natin about dito sa Kingdom of Jesus Christ and even even SMNI. We've been following SMNI since this started. Wala po tayong nakita na report ng SMNI saying na na sinisisi nila si Marcos. Pero sinasabi nila na parang martial law na. Kasi nga ganito nakagulo. Tapos yung presidente wala namang imek. So yun. Huwag ka mag-assume na sinisisi sa presidente. O baka naman alam mo na the president has a hand on this. Kaya siguro ganyan ka. Kaya siguro defensive ka. Magulo daw itong gobyernong ito. Wow. Again, yung kababawan ng Again. Kailang argumento, kababawan ng kailang kaalaman, sa kanila rin bumabalik ang kailang mga pinagsasasabi. Pag may kaso, korte ang may hawak, hindi executive department. Pag mayroong court order, ipinatutupad ng law enforcement agency yan. Yan ang division of labor sa pamahalaan. Wala namang doon. Wala namang nagsasabi na mali yan. Wala namang nagsasabi na mali yan. May court order. Oh, di ba? May court order, so may warrant of arrest. Oh, ngayon, tatanungin kita, Mike Abe. Pag nag-issue ka ng warrant of arrest 1, 2, 3 times, tapos hindi mo na aresto, ano nang gagawin mo? Oh, anong gagawin, Mike Abe? Putang ina mo ka, ang yabang-yabang mo Meron ka pang separation of labor, tanga ka Oh, ganito yan. Babalik yan sa korte. Magre-report ka sa korte, you will tell the courts na hindi po namin na aresto. We tried 3 times, hindi po namin nakita yung subject. So, ini-inform lang po namin kayo. Then the court should release another warrant order. So, dapat ganun yun. So, ang tanong, bumalik na ba yan sa korte? Bumalik ba sa korte yan after 3 servings? 3 servings pucha, tindi. Bumalik ba yan sa korte? Ang sabi nga ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ is actually bumalik na nga yan sa korte dahil nga hindi sila nakapag-serve or hindi nila nahuli. Bumalik na yan sa korte. Nagtataka ko bakit lumabas ulit yan. And Mike Abe, mind you, pag nag-issue ka po ng warrant of arrest, hindi ka po pwedeng pumasok sa property. Unless bulag ka, tanga ka o bobo ka na yung nakita mong ginagawa nila na pagsira ng mga gate para makapasok sila kahit wala silang search order, kung sa'yo normal yun, bobo ka talaga.
Hindi ba? O sige, pakinggan pa natin siya. Kasi tama naman yung sinasabi niya. Tama naman yung sinasabi niya na separation of powers ng court and executive. Oh, ganun daw. Sige, sige. Tama naman yun. Tama naman yun. Hindi lahat ng galaw ay sa presidente. Nasanay kasi kayo ng 6 na taon kay Duterte. Si Duterte noon, lahat na lang kanya. Press release, interview, ambush interview, lahat. Putang inang to, bobo. Si PRRD ang presidente ng Pilipinas. Putang ina ka. Merong Malacanang press corps. Laging may pressers. Abay natural. Alam mo ba, kaya nagpapa-interview si PRRD, it's because ina-update ka niya sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, gunggong ka. And as far as I know, nung panahon ni PRD, putang ina, yun daw labi mo, puro tae ni PRD dahil panay daw ang dila mo sa puwet niya sa tuwing tumaebak siya. Ibig sabihin, himod tumbong ka rin nun. Pero ngayon, galit ka na ngayon kay PRRD. Bakit? Kasi busog na busog ka sa kung sino man nagbabayad sa'yo. Patutunayan ko sa'yo mamaya ng mga bayaran kayo, mga puke ng ina nyo. Oh, relax ka. Kalma ka lang. Kalma lang, ha? Patutunayan ko sa iyo mamaya na mga bayaran kayo, mga tarantado kayo. Oh, at sino ang source mo nung nakaraan? Sinasabi nito na hindi daw siya naniniwala sa mga barateros, tapos ang source niya sino? Si Nino Barsaga. Oh, papakita ko sa iyo na yung source mo, putang ina mo, pare-parehas kayo. Natural. Madalas magpa-interview si PRD kasi nga ina-update ka, tanga. Ngayon nga, yung presidente hindi nagpapa-interview dahil walang update. Dahil walang ginagawa, kaya hindi mo ma-interview. At kung interviewin mo man, uutal-utal. Nagpa-interview sa Australia yan, anong ginawa niyan? Putang ina, naghang yan. Tinanong lang nung correspondent kung anong nakakatawa, muntik himatayin niyang amo mo. Putang ina mo ka, Mike Abe, hindi kaya nung amo mo magpa-interview. Alam mo kung bakit? Tanga katulad mo. Kaya kung si PRRD man ay laging nagpapa-interview nun, that is because hindi siya takot na sumagot sa mga tanong. Okay? And mind you, si PRRD hindi niya hawak ang korte nun. Kasi kung hawak niya korte nun, ang ina, nakulong na lahat ng mga kalaban niyan. Never nga nagdemanda yan eh. Never nga nagreklamo yan. Walang paki si PRD, basta yan work lang. Oh, wag mo sabihin na hawak niya ang kongreso nun. Hindi niya hawak ang kongreso kumpara ngayon. Tsaka dati, puta tingnan mo ngayon. Parang mga aso. Oh, yung mga nasa kongreso na putya ang kahol, pare-parehas ng tono. Oh, don't tell me. Sabihin mo, hawak ni PRD ang Senado noon. Hindi Andyan si Risa Ontiveros, si Ladrilon, Bam Aquino. Oh, lahat pa ng mga tarantadong dilawan nandiyan dyan. So, paano mo sasabihin na kontrolado ni PRRD noon lahat? Kasi kung kontrolado ni PRRD noon lahat, tangin na di sana presidente pa rin siya ngayon. Kung di ba naman bobo to o sige, diretso. Na, halos hindi nagsasalita yung mga cabinet secretary, pati pulis wala na sinasabi. Gago. Noong panahon ni PRD, hindi nagsasalita ang mga cabinet secretary. Tanginan to tanga. Alam mo ba na tuwing Martes ba o Webes? Alam mo ba na merong State of the Nation address? Hindi State of the Nation address. Talk to the nation? Alam mo ba na once a week merong talk to the nation? Hi, hello. Hello, Ma'am Kish. Banatan mo. Sobrang talino. Oo nga. Sobrang talino nitong putragis na ito. Oh, sigurado ako na mapapanaginipan mo ako, ha? Oh. So, eto ha. Si PRRD po noon, lagi siyang merong cabinet meeting na televised. Meron po noon na talk to the nation. Lahat ng issues kasama yung mga cabinet secretaries nagre-report sa kanya on live TV.
Kasi noong mga panahon na yan, may pandemic. So, pinag-uusapan nila, nandiyan dyan ng IATF, Interagency Task Force. Nandiyan dyan lahat yan. Mga cabinet secretaries yan, nandiyan dyan lahat yan. Pinag-uusapan nila kung ano yung mga issues ng bayan at kung papaano susolusyonan in live TV. Hindi yun basta nagre-report sila, as in nagbe-brainstorming sila. Ikaw, anong balita sa ganito? Ikaw, anong balita sa ganito? Paano mo sasabihin hindi nakakapagsalita yung mga cabinet secretary niya? At saka, kung ang ibig mong sabihin, yung mga cabinet secretaries ni PRD noon ay hindi masyadong nagpapa-interview. Alam mo kung bakit? Lahat sila noon nagtatrabaho. Kaya wala silang panahon sa interview. Hindi katulad ng mga cabinet secretary yung putangin ng mga artista pa. Mga artista. Oo, ang mga cabinet secretary nyo. Kung saan ka makakita ng DILG secretary, putang ina, nasa Black Rider. Tapos, pagdating sa Black Rider, DILG secretary pa din siya. Sana man lang binago niya. Halimbawa, kontrabida naman siya. Di ba? DILG secretary na siya dito sa totoong buhay. Pati sa katarantaduhang buhay, DILG secretary pa din siya. So the reason why you have all the time in the world, yung mga secretaries ninyo para magpa-interview is because pare-parehas silang may mga personal na agenda. Ano yun? Yung makapasok sa politika at magkaroon ng sariling mga pangalan. Ibig sabihin, mga bida-bida kayong lahat at mga epal kayong lahat. Yun. That's the reason why the cabinet secretaries of PRD are hindi sila nagpapa-interview masyado. It's because they are busy working. Kasi pandemic pa nun. Papa-interview ka pa, pandemic. Ngayon nga, pa-interview pa kayo ng pa-interview. Tangina, gulo-gulo na ng Pilipinas, pa-interview pa kayo ng pa-interview. DOJ secretary nga natin, hindi na natin nakikita. Sabi nila, may sakit, pucha. May sakit na, ayaw pang bitawan yung posisyon. Alam mo kung bakit? Pare-parehas kayo. O pare-parehas kayong mga ganid sa kapangyarihan. Yun ang aminin mo. So, sopla ulit, ano? Sige, next. Lahat na lang si Duterte ng 6 na taon, di ba? Natural, gago, siya presidente. Tangina mo. Alam nga naman, yung 6 na taon, siya yung presidente. Alam nga naman, iba yung maging presidente. Natural, 6 na taon, di siya talaga yun. Ano ang mandato niya eh? Binoto siya ng 6 na taon eh. Binoto siya, tas ang termino 6 na taon eh. Natural, yung 6 na taon, si Duterte yun. Bakit napalitan ba presidente natin? Hindi naman. 6 na taon si PRD, natural, yung 6 na taon siya yun. Tangina mo naman ang tanga mo. You're stating the obvious. Anong nakakatalino doon sa sinabi mo? Gunggong ang hayop. Ang piling ni Duterte nung kanyang gobyerno, lahat siya ang sasalita. Kaya katakot-takot ang mga PI. Ay, iba po ang style ng mga... Walang problema. Walang problema sa PI. Kasi yung PI niya, puta yun na nagpaganda sa Pilipinas. Kaya ka nga buhay eh. Kung si Presidente Marcos ang presidente ng COVID, patay ka na ngayon sa laki ng ilong mo. Tangina, lahat ng virus kaya mo singhutin eh. Yung buong virus ng barangay nyo, sa laki ng butas ng ilong mo. Kakapit lahat yan dyan. Salamat ka si PRD ang presidente nung may COVID. Dahil kung hindi, putya yan, Abi, baka abo ka na ngayon. Hindi ka na Mike Abi. Ikaw na si Mike Abo. Tanginan to, tanga. punishment ni Duterte kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, hindi po ako... Iba talagang style. Hindi mo na kailangang i-elaborate. Maglayong malayo. Malayong malayo, Mike Abi. Iba ang style ni PRD, iba talaga ang style ni Marcos. Ang style ni PRD, yung simpleng pamumuhay lang. Ang style ng mga Marcos, mayaman na pamumuhay. Noong panahon ni PRRD sa Malacanang, dahil hindi daw nila pera, yung ginagastos sa Malacanang, ang kinakain nila dyan, pritong isda at saka munggo. Ngayon daw, pag pumunta ka sa Malacanang, tatanungin ka, putang ina, kung anong klaseng steak ang gusto mo. Napakasarap daw ng steak nila. Puta, naging Texas Roadhouse na ang Malacanang sa panahon ng mga Marcos.
Oh yes, sir. Yes. Magkaiba po talaga sila. At alam po namin yan. At kung tatanungin mo ang taong bayan, anong gusto mo? Yung magaling mag-speech pag may binabasa? O yung nagmumura kapag ka nagsasalita? Pipiliin ng tao yung nagmumura. Kaya nga, mas marami yung boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Kaya mas marami boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos kasi mas gusto po ng tao ang leadership ng mga Duterte kaysa sa mga Marcos.